Meron ako nakita kakaibang motor. Ayun siya oh. You got my attention, baby. Good day sa inyo, netizens. Meron ako nakita kakaibang motor dito ngayon sa Motor Central, San Antonio, Biñan, Laguna. Ayun siya oh. Kakaiba to eh. Ngayon ko lang to nakita eh. Pinakamataas sa CC sa kanyang category. Tingnan natin ngayong araw. Let's go. Lagi daw na ikukumpara dito dahil ito ang sikat. Pero ito, 180cc. Itong variant na ito ngayon na nasa harap ko ay ang Kymco KRV 180cc. Actually, 175cc siya. Pero yung pangalan niya is 180i. Itong variant na ito ay DDS. Hindi siya DDS na may kinalaman sa politika. DDS na ibig sabihin ay dual disc brake. So sa harap niya, disc brake. Sa likod, itong pinaka na intriga ko. Disc brake siya, di ba? Dalawang singawan ng tambucho, pinaka exhaust, dalawa. Ang ganda ng design. Very sporty. Front suspension, ayan o, telescopic fork sa front. Dual pad caliper. Ang size ng gulong sa unahan ay 110 by 70 by 13. Yan, 13 inches wheels and Maxxis tires. So, sigurado ka na mapagkakatiwalaan. Pagdating dito, sa disenyo dito, gulong lahat. Kaya walang talsik-talsik kung saan-saan. Tapos, ang itsura, ayan o. Kakaiba, di ba? Wow! Pasindihin natin para makita ninyo. Oh. Ayan o, itong DDS ay hindi pa siya keyless. So dito mo siya bubuksan. Ay, ayun pala ang pambukas ng 7 liters na fuel tank. Dito pala binubuksan sa gilid. So sobrang kakaiba niya. Pag nagpagas ka, hindi ka natatayo, buksan mo na lang yan, bubukas na ang fuel tank. Yan. Tapos ang laki ng bulsa. Ayan o, sobrang laki ng bulsa niya o. So madami ka may lalagay dyan. And meron siyang charging port. Oh, USB ready na, hindi mo na kailangan ng adapter. Tapos kung bubuksan nyo naman yung mismong unit, pag ganito pala, fully digital na panel gauge, LCD display. Tapos meron din siya dito. So pa-start natin para marinig ninyo. Yun o, may indicators dito, high beam, engine check, tsaka turn signals nandito. So itong part na to, meron pa yung mga indicators para sa TCS at saka sa ABS. Kaya lang non-ABS tong nasa harap natin ngayon. Ang ganda ng nyo. Meron siyang display dito, meron pang display doon. Diba, Stig? Tingnan natin sa unahan. Ayan, yung unahan niya oh. May daytime running light din tayo dito, DRLs. Tapos parang seamless. Hindi mo makikita kung saan nabato yung ilaw. Kaya yung mga nakakasalubong, hindi masyado nakakasilaw. Nakatago oh. Ayan yung mga advance ngayon eh. Parang inverted headlight. Ayan o, nakatago, no? So hindi mo alam kung nasan yung pinakailaw niya. Ayan o, kung ilalalim mo, dun mo lang siya makikita yung silawan. So kapag nakasalubong mo, iwas silaw talaga. Fender sa unahan, ang ganda. All the way there, napaka-neat na ang design. Taklob na taklob. O, tingnan nyo yung signal light sa unahan. Ayan o, na ganun siya o, may pattern. Ayan o. O, diba? Ang ganda. Sa kabila. Oh. Wow. Angas, di ba? Buttons, high beam, low beam, turn signals, busina. Pakinggan natin busina. Oh. Tapos sa kabila, push start. Push start lang. Sa likod, tingnan nyo yung ilaw, parang sports car yung datingan. Ayun oh. Di ba? Parang sa mga sports car lang yung mga ganyan eh. LED din oh, parang DRLs din to. Tapos ganun din, yung turn signals niya futuristic din. No, and then may LED na ilaw para sa plaka. Panis. Ano ba nagustuhan ko? Speaking of neat design, kung makikita nyo, taklob hanggang doon yung pinaka fender niya sa likod. Tapos nakalabas ito, may nakalabas siya na part dito. Yung parang sa mga big bike yung datingan, may nakalabas na panggilid. Pero hindi yung pinaka CVT niya. Kasi ang pinaka CVT niya ay nandito sa kabila. Ayan oh. Ayan ang CVT niya. 4-stroke, single overhead cam, 4 valves. Kaya siguradong walang beaten sa long rides. Dahil dun sa parang tire hugger na yon up to way here, na merong reflectors para visible sa gabi, wala ka nang makikita dito. Kaya ang neat netong banda dito. Ayan oh. Ang neat niya tignan, di ba?
Tapos, meron siyang independent swing arm. So, wala siyang rear shock kasi nasa middle. Wow. Ayun, no? Swing arm niya, nasa middle. Angas, diba? Kakaiba. Dual pad caliper din yung sa likod. And ang size ng gulong ay 130/70/13. Yun, no? Pakinggan nga natin kung maririnig ko. Tunog niya, no? May sungay din, no? Ganda ng paint job na itong pinaka ano niya, oh. Grab bar para sa pillion ride. And then ang upuan, may stitches, very premium. Hanggang dito, yung quality, kahit ano pang texture ng inyong pants, makapit dito. Pagdating sa legroom, kayang-kaya kahit matatangkad na drivers. Up to 6 footer, kayang-kaya to, walang kahirap-hirap, sobrang lawak ng legroom. And then para naman sa mga small riders, abot nyo pa rin yung kanyang seat height. Ayun yung itsura niya sa unahan, guys. Panalo, no? Stick dito pa sa kabila. O, diba? Tingnan natin kung may side stand switch. Walay side stand switch. May radiator din dito. Ganda, oh. O, diba? O, tingnan nyo yung design dito sa gilid, oh. Very futuristic, diba? Ayan, oh. Tapos, minimalist lang yung design niya. Kung makikita nyo, dito lang nakalagay KRV. Type KRV. Yun lang. Wala nang iba pang decals dito. Mas futuristic or mas premium yung design niya. Meron din palang cruising style. Pwede mo ilagay dito yung paa mo kung gusto mo mag-cruising style. So, napakalawak. May gulay board. At the same time, pwede ka mag-cruising style. Tapos may hook din dito. Yun, no, ang neat, to. O, diba? Solid, no? Handlebar niya naman is naked. Ayan, no? Ganda, diba? Parang ready for adventure talaga, eh, no? Tapos, pagdating sa mga quality, small pieces, gaganda din. Premium. Hindi siya cheap feels quality. Wala siyang pinaka, windshield. Pero yung design niya kasi sa unahan, parang nabasag na ng hangin for aerodynamics, no? Ito pa isang sa na-intriga ko. Sabi ko, paano ba ito buksan? Hinihila akong ganyan. Hindi ko mabuksan-buksan. Yung pala, pipindutin mo siyang ganyan. Yan. Tsaka bubukas yung pillion step mo. Yan. Tapos may right spot siya para ibalik. Yan. Tapos kung makikita ninyo, meron siyang parang naka-engrave doon para hindi siya palitaw-litaw dyan. Very neat pa rin yung design. Ayan, oh. Nakatago talaga siya. May taguan. Wow. Yung pagka-white niya, ang ganda ng paint job. Ayan, oh. Sabay matte naman dito. O, diba? Ayan yung itsura niya sa side view. Oh. Wow! Ganda, diba? Kakaiba. Ngayon, tanongin naman natin kung magkano. So, yun guys. Very impressive na nga yung looks niya. Tsaka yung nakita ninyo na specifications and features. So, ang tanong, bang for the buck ba? So, nandito tayo ngayon. Tatanungin natin yung presyo. Kasama natin si Sir Butch of Motor Central, Binyan, Laguna. Yes. Sir, magkano po itong KRV 180i ng Kymco? Actually sir, ang SRP price po kasi nito ngayon, yung DDS natin na version ay nasa 168,800 lang. Oh, okay. Tapos sir, kung gusto naman ng installment ng mga subscriber natin, ang down payment lang po nito ay 16,900 pesos lang po. Tapos ang monthly lang niya in 3 years ay... So yun, netizens, maraming salamat Sir Butch. At dito sa Motor Central, yun, washout din sa mga staff nila. Supportive yan, no? Wow. Diba? May mga taga-picture pa sa gilid. So kung gusto nyo, nag-iisa lang to dito. And baka maunahan kayo. So pila na kayo or check nyo na dito. And hindi lang yan, marami pa silang bikes. So kung alin dyan yung mga gusto nyo, i-review natin next vlog. Natuwa ako dito kasi welcome na welcome tayo. So pwede na ako bumalik sa review. Kasi may bago na ako natuklasan na utak. Dito maraming motor. So hindi lang isang brand, multi-brand sila. So abangan ninyo kasi may natitipuhan ako doon na parang kung hindi nyo afford yung Vespa, yung Kymco like. Yun, i-re-review natin next vlog. So kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a heart. Follow this page for more. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.